Magandang hapon po. Nahuli ka ang pagharurot at pagsalpok ng jeep sa isang truck sa Antipolo. May tricycle pang pumailalim. 11 sugatan kabilang ang mga estudyanteng sakay ng nadamay na tricycle. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinalubo tayo. Ulo. May mga tuwata oh. Kuha ito ng dashcam ng truck na sinalubong ng humaharurot na jeep sa Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ang pumailalim sa truck, isang tricycle na may sakay ng mga estudyante. Ayon sa Office of Public Safety and Security na Antipolo, papunta na sana ng bayan ng jeep na ito nang sumalpok sa isang truck bago mag-alas 7 kaninang umaga. Malakas po kasi ang pagpatakbo ng jeep po. Para po siyang wala na po siya sa way po ng kalsada. Siya po yung pumasok sa loob ng truck. Nagulat na lang kami, bigla pong nagsalpukan na ngayon ang nangyari, yung pong truck, nahagi po niya yung badya. Nag-overshoot siya doon sa tumama doon sa truck. Yung badya po mapunda rin ng masinag. Ngayon tumama sa truck. Nakakalap natin mga impormasyon sa mga bystander. Dito daw po nakatulog yung driver. Sa inisyal na impormasyon mula sa mga first responder, 11 ang sugatan sa insidente. Ayon sa PNP Antipolo, 8 sa mga nasaktan, pasahero ng jeep habang 3 ang sakay ng tricycle. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Babala naman ang otoridad mag-ingat sa kalsada lalo't blind curve ang lugar. Blind curve po kasi, blind curve. Kaya po medyo patulin itong jeep na to, nag-overshoot. Kaya tumama doon sa truck. Dapat po magdahan-dahan siya dahil unang-una, kurbada po ito. Dapat mabagal din ang kanyang takbo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 2 sasakyan ang nasira matapos araruhin ng isang truck sa Quezon City. Ang driver ng truck nakaidlip daw. Nakatutok si Von Aquino. Nag-aabang na makatawid sa intersection ng Camias Road at Kasing-Kasing Street sa Barangay East Camias, Quezon City. Ang kotseng ito pasado alas 6 ng umaga nang salpukin ito ng rumaragasang truck. Naitulak sa bangketa ang kotse at umandar pa hanggang sa bangketa sa kabilang lane ng truck. Agad rumesponde ang mga pulis at hinold ang suspect. Chinek din nila ang driver ng kotse at nagpatawag ng ambulansya na agad rumesponde sa lugar. Nagkalat din ang mga karga ng truck at ang nakalas na bumper ng nabanggang kotse. May narinig po kaming malakas na kalabog. Paglabas po namin, yun po, tumambad po sa amin yung sasakyan po na wasak po. He's conscious naman pero medyo may mga tama sa nguso, mga dugo-duguan. He's complaining about chest pains. Pero bago pa masalpok ang puting kotse, isang hatchback ang naunang binangga ng truck. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 3, inoobserbahan pa sa ospital ang driver ng puting kotse. Ang driver ng hatchback hindi na nagpa-confine. Medyo wala naman nagalos o injured, ma'am. Yung medyo may injured lang po, yung driver po ng Bios po, ma'am, na kulay puti po, ma'am. Ng driver ng truck, ma'am, medyo may minor injury po, ma'am, dito sa may kanan na binti niya, ma'am. Ayaw naman nagpadala ng ospital, ma'am, kaya naman po niya, ma'am. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck. Ang katwiran niya po, ma'am, is dahil sa pagod, ma'am, medyo nakaidlip daw siya, ma'am. Maharap nila ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and multiple damage to property. Sinubukan naming kausapin ang driver ng truck pero hindi niya kami kinibo. Nasira ang street sign at bahagi ng wheelchair ramp ng isang bangko sa lugar. Ayon sa barangay, ikatlong disgrasya na ito sa naturang intersection. Dahil sa mga aksidente sa intersection na ito, plano raw ng Barangay East Camias na i-request sa Quezon City Engineering na lagyan ito ng yellow box at rumble strip para maalerto ang mga daraan dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Pinasabugan ng Molotov ang kotse ng isang photojournalist sa Quezon City. Persons of interest ang dumaang riding in tandem sa lugar. Nakatutok si JP Soriano. Madaling araw nitong Miyerkules sa kalsadang ito sa Quezon City na may mga nakaparadang kotse, may tila apoy na maaaninag sa isang puting kotse. Hanggang may dumaang riding in tandem at sinundan na ito ng pagsabog. May narinig po akong malakas na pagsabog. Tapos may nakita po akong
motor na may kasakay na tapos pero hindi naman po sila dumiretso, parang sumisilip lang po sila. Tulog po kami, tapos nagising po kami kasi may biglang sumabog po. Paglabas po namin sa karsada, nakita po namin itong sasakyan. May apoy po dito sa gitna. Ang sumabog na kotse ay pag-aari ng photojournalist na si Michael Vargas. Mga ilang segundo nung umalis, biglang may sumabog na malakas. Labas ako, pagtingin ko, mapoy na yung kotse ko. Batay sa investigasyon ng QCPD Explosive Ordnance Disposal, improvised Molotov ang ginamit ng pampasabog. Nasilip ng QCPD ang isa pang CCTV footage ng ibang anggulo ng insidente. May huminto pagkatapos nagsindi and then binato. So yun po yung initial na nakita pa lang namin sa CCTV. Person of interest ang mga sakay ng motorsiklo. Hindi pa sila makilala dahil naka-helmet. Ayon sa QCPD, wala pang matibay na ebidensya kung si Vargas talaga ang target dahil wala naman itong kaalitan at walang bantang natatanggap na may kaugnayan sa trabaho. May mga coverage ako na yung subject na yon. Others may find it parang nasaktan yung nila, yung damdamin nila. So they left some comments na for police investigation siguro red flag. Pero sa akin kasi wala man akong kalaban, so hindi ko lang siya pinapansin. Nangako ang QCPD na tututukan ang kaso at susuriin kung maituturing itong kaso ng pag-atake sa mga mamamahayag. Ganon din po, tinitignan din naman natin kung ito ba may relationship sa trabaho niya ngayon. Hindi po natin din po 'yon walang bahala po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nababahalang ilang eksperto sa pagdami ng mga dalagitang maagang nabubuntis sa edad na 14 pababa. Ang pinakabata sa pinakahuling tala ng gobyerno, 8 taong gulang lang. Nakatutok si Bernadette Reyes. 13 anyos lang ng unang mga anak si Honey of Queria, nagkatatlong supling. Baka po masyado po agad na in love. Sa una lang po kasi halos lahat, mami. Kukuhanin lang po yung loob. Tapos pag wala na. Pero dahil sa pananakit ng kinakasama, bedridden na siya ngayon. Sa mga kabataan po, makinig po sa magulang, tapos mag-aral po. Para sa huli-hula po pagsisiyahan. Kasi mahirap po maging magulang. Sa kabila ng mga ganyang kwento, dumami ang bilang ng mga nagbuntis at nanganak kahit wala pang 15 anyos. Base sa 2023 Registered Birth Statistics ng Philippine Statistics Authority, tumataas ang bilang ng mga nanganganak edad 14 pababa nitong mga nakalipas na taon. Sa katunayan, noong 2023, may nanganak sa edad na 8 taong gulang. While the number of births among mothers aged 15 to 19 was decreasing, it's also alarming because births among those under 15 years old have shown a slight increase. Mahigit ang idinoble niyan sa loob ng isang dekada lang, ayon sa University of the Philippines Population Institute. Girls should not have babies at such early ages. For example, a larger percentage of babies born to under 15 mothers weighed less than 2,500 grams. There were also 4 reported maternal deaths among under 15 mothers. Yung katawan ng adolescent girl, hindi pa siya ready na magbigay ng tamang nutrition sa kanyang baby. So, health of the babies are affected by these births. Kahit nga sa mga edad 15 hanggang 19, malaking hamon ang maagang pagbubuntis, gaya ng karanasan ng apo sa tuhod ng isa kong nakausap. Mahirap din o. Minsan pag walang gatas yan, ako nag-iintindi. Takbo ko sa mga lola. Pahinga ko ng panggatas. Kami, nagbibigay kami ng nag-aambag-ambag kami para magkagatas lang. Ayon sa Commission on Population and Development, dumami rin ang mga relasyong hindi na nagpapakasal na nagre-resulta sa illegitimate status ng bata.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Panahon na naman ng Panagbanga o Flower Festival sa Baguio City at dagsa ngayong weekend sa City of Pines sa mga turista para sa highlights ng pagdiriwang. Gaya ng pasiklaban ng mga nagtanghal sa Grand Street Dance Parade. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Malamig man ang panahon, mainit ang performances ng mga kalahok sa Grand Street Dance Parade na isa sa highlights ng 2025 Panagbanga Festival Celebration ngayong weekend sa Baguio City. Level up ang performances ng contingents, pabonggahan, pasiklaban. Maaga pa lang, nakaabang ng mga manonood sa kahabaan ng Session Road at Harrison Road. Kanya-kanyang kuha ng picture at video sa parada. Pagdating sa Melvin Jones Football Ground, dito na nagtagisa ng galing ang mga contingent. Una nagpakitang gilas ang mga street dancer mula sa elementary category. Cuteness overload ang performers mula sa 5 paaralan. Suot ang makukulay na costume na tatak cordillera. Bigay todo sa pag-perform ang street dancers. Dagdag atraksyon din ang mga matitingkad na props at makukulay na mga bulaklak. All smiles ang mga kalahok kahit babad sa araw. Back-to-back champion para sa elementary category ang Lukban Elementary School. Thank you po sa Panginoon na naging champion po ulit kami this year and alam po namin na worth it po lahat ng pagod ng parents and sa amin din po. All-out performances din ang ibinida ng 7 kalahok sa open category, ang ipinagmamalaking festival sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Wagi naman sa Festival Open category ang St. Louis University. Plano ng lokal na pamahalaan na mag-imbita pa ng performers mula sa ibang rehiyon sa mga susunod pang Panagbanga Festival. Tuwang-tuwa at manghang-manghang mga turista. I'm very interested to see the people in the traditional costumes. I love the stories behind the dances. It's very amazing. Lahat sila magaling. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras.